Nagdadamihan lahat, iba't iba man ang ating kurso. Nagbabahagi ng gabay, aral at kasanayan, para ang pangarap ay mapagtagumpayan. Tayo'y makisa sa DCQC Radio. Ating kaalaman, ibahagi sa mga tao. Kalimutan mo na mga problemang pinagdaanan. Tayo'y isang pamilya, dapat magtulungan. Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC-an, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Ilang lagi dapat akad ng batayan. We cultivate our values to guide everyone. Samahan pa ng solid na pagsasamahan. And here we stand as a QC-an. Dito sa DCQC ay ibang klase. Hindi lang academics ang binabase. Dito panatag ka at komportable. Talagang dekalidad, sumama ka na pre. Anumang larangang kinagbibilangan, for sure na meron kang matututunan. Saang lupalop man ng Quezon City, halina't makinig sa DCQC. This is DCQC Radio. Tune in for more entertainment. QCians, let's go! Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC-an, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Tatak QC-an, ibabahagi sa inyo. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. 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 Uy, alam mo ba yung ano? Anong ano? Yung ano nga? Gusto mo bang malaman? Bida sa Chika QC yan. Mga chikang mainit-init kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan! What's up, QCU? So yan, good afternoon everyone. Narito na naman tayo sa isang episode ng ating Chika QC Podcast, kung saan may sense ng chismis na hindi mo mamimiss. So kami ang magiging host nyo for today. I'm Daniel Francis B. Atienza from SBIT1C. So yan, shoutout sa mga klase ko dyan at sa mga prof ko yan sa IT department, kasama ang aking partner ngayon. Yan, ako nga pala si Dwayne Edward Silan C. Hortaleza from SBIE1E. Yan, shoutout din sa mga klase ko dyan na nakikinig at sa mga prof ko rin na nakikinig ngayon dito sa live natin. Yan, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. Happy 29th UWIC founding anniversary. 29 years na ang QCU. Grabe, 29. Yan. Sobrang saya, ang daming ganap na nakalatag, ang daming activities na nakalatag sa atin, di ba? Ngayon dito sa ating UWIC, dito sa QCU. Grabe, ang daming ganap from day 1 hanggang kanina, no? Hanggang kanina, sobrang solid na mga event sa opening ng program. Inihanda sa opening ng program, sa student fellowship, tapos kahapon sa ROTC parade, no? Tapos yun sa field demo ng mga estudyante. Ang dami meron pa nila partner. Kahapon din ginanap ang inauguration ng ating building na pinangunahan ng ating Mayor Joy Belmonte. Yan. So balita ako sa IT department yung bagong building niya. Diyan ka nagkakamali, partner. Parang balita ko parang sa IT yan. Industrial engineering building yun eh. Ay, iba yan? Yun yung pagkakarinig ka ata. Pero isa lang ang sure natin dyan. Sa QCU lang yan matatagpuan yung panibagong building. Tama. Yan. So partner, no, nung first day ng ating podcast, parang ang topic nun is about time management na CJ and Mark. Kuya Mark, yun. Yan, mahalagang factor. Bilang college student ang time management, kaya swerte ng mga nanood. At nakapakinig, no, ng
ano nila ng Kasi podcast busy nila. tayo ngayon sa ating college life. Ang dami na bagsaan ng outputs, no? Bagsaan ng grabe yung activities. Kaya kailangan talaga ng time management. Kailangan. Syempre, kailangan mo rin na personal time mo, me time. Me time. Akad time. Akads. Diba? Tas, syempre, chill. Chill time. Syempre. Tapos nung second day naman, doon naman nagsimula yung topic natin about sa exam preparation. Tama, sa exam preparation. Saktong-sakto sa darating at nalalapit na midterm exam. Yan. So, nag-review ka na ba, partner? Oh, syempre naman, nag-review na tayo. Dahil doon sa podcast na yun. Kasi nakinig tayo doon. Yan. Podcast, tama. Yun. Tapos naman, partner, ano kaya magiging topic natin for today? Ano kaya sa tingin mo, no? Sa tingin, tropahan. Yun, tama. Tropahan sa college. Tama, tropahan sa college. Yan, tropahan isa sa college. Isa sa important factor bilang isang college student ang magkaroon ng tropa kasi sila yung makakasama mo throughout your journey sa college. Yan. Tama. Yun, yung tropahan sa college. Balita ko, partner, parang meron talaga siyang benefit tapos meron siyang negative meron impact. talaga, meron. Yun yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Diba? Tapos, alam mo ba, partner, gumawa ko ng tula para sa tropa. Yun pala. 2 stanza lang to, kaya gusto mo bang marinig? Siyempre, gusto ko marinig yan at gusto rin marinig ng mga viewers natin. Simulan ko na ba? Sa live. Yan, simulan ko na. So, tinigsik ko ang aking mga tropa. Sila yung mga taong sa akin ay sumusuporta. Sa mga oras na ako'y nag-iisa, andyan sila para bigyan ako ng sigla. Sigla na sa kanila ko lang nadarama. Mga taong nakilala ko lang ngayong kolehiyo, pero parang ang laki na ng parte nila sa buhay ko. Siguro dahil sila yung mga taong nagbigay ng halaga sa presensya ko. At sila rin yung mga taong ngayon ay pinahahalagahan ko, partner. Yan. So, title nun, Tropa. Yun, sobrang ganda naman. Siyempre yung type ng poetry na yun, nakilala ko rin yung nagturo nun ngayong college life ko. Yan, shoutout sa'yo, Kuya Jobert. Yan, Kuya ano? Kuya Jobert. Yan. Si Kuya Jobert, shoutout sa'yo. Shoutout sa inyo. Bago pa lumalim, bago pa tayo mag-dig deep sa ating usapan ngayong hapon, no? Papiyaw pa lang yan, partner, no? Papiyaw pa lang to ng ating pag-uusapan tungkol sa tropahan sa college yan. Bago tayo mas lumalim pa sa ating usapan, we will take a break muna. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Stay tuned sa ating live broadcast dito sa DZQC page. Diyan lang kayo, magbabalik kami, Chika QC Podcast, kung saan may sense and chismis na hindi mo mamimiss. Pero panahon na, kasi may ayos na natin, ang ganda-ganda na, it gives us great pride now to have such an institution, and I think it's time to start promoting it all over the places we go. With that, let's enjoy the rest of the day. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ba't manggaan ang tawag sa manggaan? Hindi naman taniman na mangga. Parang ikaw, tol. Mahal ang tawag sa'yo, pero hindi ka mahal. So, nagbabalik na naman tayo. Ngayon, dito sa ating Chika QC Podcast, kung saan may sense and chismis na hindi mo mamimiss. So, ayan partner, kanina before we take a break, nagpapyaw tayo kung ano yung topic natin ngayon. Pero ngayon naman, tatanungin kita partner kung ano nga ba yung nafe-feel mo or perspective mo ngayong college student na tayo? Ano yung mga nararamdaman mo? Yung pagpasok mo. Yan. Sa akin, kung naitatanong mo yan, kung ano yung mga naramdaman ko, syempre nung pagpasok ko ng college, kasi ako, di ba, freshman. Ikaw rin, freshman din, parehas tayo. Ang una kong naramdaman na pagpasok ko pa lang sa college is yung sobrang nakaka-culture shock yung mga pangyayari, di ba? Kasi yung galing tayo sa pandemic, di ba? Galing tayo sa pandemic 2 years. 2 years na online classes ng senior high school, di ba? First year ng senior high school, tapos second year ng senior high school, grade 11 and grade 12. Doon pa lang, tapos pagpasok mo ng college, meron ng mga F2F classes, face to face, no? Pero nakakagulantang talaga. Yung seminar natin, nagkaroon tayo ng seminar na online buti na lang, class. nagkaroon tayo ng para seminar. Hindi tayo masyadong ma-culture shock. Pero ayun. Ikaw ba? Ano ba naramdaman mo nung una? Nung pagkapasok? Sa akin, pagkapasok ko talaga, yun din, na-culture shock din ako sa sa schedule. Grabe yung schedule, no? Nakakagulat kasi hindi tulad sa nung senior high tayo, no, na dire-diretso lang yung schedule. Fix lang yun, araw-araw. Pero ngayon, iba na. Magugulat ka na lang. Iba yung schedule papasok ka ng alas 7, uuwi ka ng alas 7 din ng gabi na. Tas minsan, saglit lang na subject. Tapos yung klase mo araw-araw, iba pa. Di ba? Meron kang klase sa isang araw na isa lang. Ganun, di ba? Major subjects, tsaka minor. Iba yung schedule nila. Kaya yun, nakaka-culture shock talaga. Tsaka alam mo ba partner, dati binala ko maging mysterious lang. Mysterious person lang. Low-key boy pa na siya. Kasi medyo introvert pa ako nun kasi ayun, wala pa akong kakilala. Wala pa akong bago lang yung mga taong nakikita ko ngayon na especially nung nang face to face kami. Oo. Naka-earphone lang ako ganyan. Tapos laging nakatutok lang sa cellphone kasi wala akong makausap. Tapos natatawa ako kasi ang first impression nila sa akin daw is masungit. Masungit daw ako kasi yung mata ko daw laging antaray tingnan. Pag nakamas, di ba, hindi nakikita yung Tapos ayun, kaya ako na yung nag-approach sa kanila na na magtanong sang school galing, ganyan. Anong strand? Nagulat sila nung sinabi kong yung student ako kasi nagulat sila kasi IT, 'di ba? Ang layo ng IT sa UMS. Imbis na ICT yung kinuha kong strand, ganyan. Tapos ba't di daw ako nag-political science, ganyan. Tapos ayun, doon na kami nagkwentuhan about sa namin sa meron din kaming ganyan yung kaklase ko siya nung first sem. Siya, home economics yung home economics, tapos, tamang luto lang. Tapos biglang siya napunta sa industrial engineering, puro numbers na yung numbers na yung kaharap niya. Sabi niya, nagugulat daw siya sa mangyayari, di ba? Ayun na nga. Pero paano ka ba sa tingin mo, partner? Ikaw, sa sarili mo, paano ka nag-build ng relationship, 'di ba? Simula ka sa pagiging low-key person, 'di ba? Parang introvert, ganun, shy type ka ba? Shy boy ang style, 'di ba? Paano ka nakapag-build ng tropahan sa nung simula ng college life mo? Paano mo Siyempre ako partner, dapat pagpipili tayo ng kaibigan ngayon sa college, parang nag-set ako ng standard na parang maasahan, ganyan, maasahan yung kaibigan mong yun, tapos masaya kasama kasi gusto mo yung kasama mo lagi, parang malungkot nyo, tahimik lang. Okay lang naman yung tahimik na kaibigan, pero ganyan. Tapos pero syempre, matalino para may source ng knowledge para mag-share kayo ng knowledge sa isa't isa. Sharing knowledge. Ikaw ba partner, paano ka nag-build ng tropahan? Ganito yung first day namin, paano ako nag-build ng relationship namin ng mga tropahan. Kasi nung una, ganyan din ako noon, kagaya sa'yo na parang wala. Kasi wala akong kakilala nung pagkapasok ko sa college. Sa iba't ibang course sila Iba't ibang course sila. Mga kabatch mo, no? Mga kabatch.
batch ko, iba't ibang section napunta. Kaya ako lang yung mag-isa na nandun, parang walang kakilala. Pero may GC na kami noon, May na parang GC. doon na kayo nagkaka-interact. Nagkaka-interaction na kami doon sa GC. Tapos ayun na, nung pagkapasok sa school, hindi naman yun basta-basta na, uy, ikaw, uy, ganito. Parang nagkakailangan pa kayo. May ilang pa, awkward pa sa una. Pero nung mga tumagal-tagal, nakaupo lang kami. Tas ayun, parang ramdam na namin yung awkward din sa namin. Pero kilala na namin yung isa't isa kasi nagchat-chat kami sa GC eh. Diba? Tas biglang magtatanong, bigla may magsasalita na uy, ikaw ba si Ikaw ba si Dwayne? Ikaw pala yun? Ikaw pala yun. Ganun yung style lang. Ikaw pala yung Joker sa sa GC natin. Oo, tama. Ikaw ba yun? Ikaw ba yung ganito? Ay, ikaw pala yan. Ganun. Tas doon na magsisimula yung kagaya nung sa tanong sa'yo. Anong strand mo? Saan ka galing na school? Diba? Ganun. Saan ka nag-senior high? Ganun yung mga tanong na mga get to know each other na style na mga tanong. Doon magsisimula yung pagiging makikipag-socialize mo sa ibang tao, 'di ba? Pagbi-build ng tropa. Yun yung mo. Ito naman, sa tingin ko parang ano kaya, 'di ba? Nag-set tayo ng standard sa mga tropa. Parang standard kailangan matalino, 'di ba? Tapos masayahin, tapos marunong makisama. Syempre, dapat makisama palagi. Ganyan dapat maganap ng tropa, hindi yung basta lang, 'di ba? At ito naman, ano naman yung sa tingin ko, ano ba yung mga naging role ng ng mga tropa mo sa college life mo? Diba, simula nung nagkakilala kayo, tapos ayun, ano na yung mga naging role niya after siguro sa akin yung mga tropa ko ngayon, sila yung mga nakakasabay ko kumain, ganyan. Yan, sila yung mga tuwing break time, sabay kaming bumababa para kumain, yan. Tapos pag face to face, pagpapasok, nakakasabay ko sila. Yan. Tapos ngayon naman, parang sila rin yung nagbo-boost ng confidence ko kapag nagsi-self-doubt ako. Yan, pag nagdududa ako sa sarili ko, parang di ko to kaya. Parang lalo na pag recitation. Tama. Yan, kunyari, diba ganun? Iniisip ko, mali yung sagot ko, hindi ko kayang sabihin, ganyan. Sila na yung nagtutulak sa akin para mag-recite ako, ganyan. Tapos ikaw naman, partner, may share ka ba? Meron. Ganito, 'di ba? Anong naging role sa akin ng mga tropa ko sa etong college life is talagang nakatulong sila kasi ako kasi alam ko sa sarili ko na tamad na ako magturo, pero meron naman akong alam sa mga bagay-bagay. Meron akong alam sa ganito, may alam ako sa ganyan. Tapos yung mga tropa ko, alam nila na tamad din ako na kumilos, parang tamad ka gumawa ng ganito. Tapos sila na yung sila yung tumutulong sa'yo na mag-pursue sa'yo na parang, uy, gumawa ka ng ganito. Alam mo naman yung sagot niyan, ba't hindi mo ginagawa? Tinatamad kasi may ka na self-doubt naman. ka yan. Minsan din, nagkakaroon ka ng self-doubt. Tama. Parang ganun din yung mga nangyayari sa, parang sila talaga yung nakaka-help sa akin sa kunyari, absent ako sa isang kasi nga tinamad daw pumasok, di ba? Absent ako sa isang subject. Tapos andyan sila para tumutulong sila sa topic, binibigay yung lesson na tinakil namin sa araw na yon. Tapos yun share sa'yo, no? Oo, tama. Yung mga naging pag-uusap nyo sa yung mga announcement binibigay sa'yo, kung may quiz ba sa susunod na meeting para makapag-review na sabay, o kaya aayain ka nun, syempre. Ayain ka, uy, tara, review muna tayo bago review tayo ba talaga? Parang review yun. Review. Kala ko, ayaan sa online views yan. Yun, ganun yung mga style ng mga tropahan na sa maganda, nangyari sa akin na maganda nung nagsimula akong pumasok sa college, tsaka pili ako ng matino kasi nga nag-set ako ng standard. Nagsiset yun yung dapat nating isipin sa pag ng tropa sa college. Kailangan pumili talaga. Mag-set tayo ng standard sa tropa kasi pag wala tayong standard sa tropa, kung sino-sino lang yung tutropahan mo tao, diba? Kasi sino-sino lang pakisamahan mamaya gagamitin ka lang pala nila, minsan, ganyan. Gagamitin ka lang parang eto matalino ka kasi. Matalino ka, koopyahan ka lang, ganyan. Parang tapos walang reciprocation, ganyan. Tama, reciprocation, grabe, mathematician. Reciprocate lang, parang give and take ba? Give and take, yan, give and take. Parang kailangan laging parang pag may mabibigay ka, syempre meron ka matatanggap. Matatanggap. Ganun yung mo, dapat ang style ng pagkakaroon ng tropahan. At
nag-ano kayo, tutulakan kayo paangat. Hindi hihilahan pababa. kayo pababa. Yun yung mahirap eh. Kasi normally ngayon parang normal post ngayon sa Facebook, kaibigan mo ang hihila sa'yo pababa. Mga nakikita ka sa Facebook. Parang yun. Kaya kailangan natin mag-set ng standard natin, di ba? Sa pagpipili ng tropa, kung kailangan mo ba matalino, kung kailangan mo ba masayahin, kung kailangan mo mahilig sa ganito, ganyan, mahilig dapat same sa ganito. Interest. Same interest, tama. Ganon ang style dapat ng paghahanap mo ng tropa or mga Syempre, alangan naman maganap ka ng tropa na ayaw mo yung interest niya. Wala namang nagkasundo. Hindi mo ka-vibes yan. Hindi mo, kailangan ka-vibes, di ba? Ka-vibes mo dapat. Una, set standards. Mag-set tayo ng standards sa pagpipili ng tropa natin na makaka-help talaga sa ACADS natin. Hindi mo mag-set tayo ng standard para maka-help sa pagpapataas ng rank sa ML, pagpapataas ng rank sa COTM, di ba? Yun yung parang dapat makakatulong sa'yo. Tama. So, partner, tanong ko lang, nakaramdam ka na ba ng peer pressure? Yan, sa family mo, sa sarili mo, ganyan. Tapos, nakaramdam na ako ng peer pressure. Kagaya, di ba? Kasi ang peer pressure, yung sa family, parang, ang style nun, parang, nag-college ka, dapat college ka na. Dapat ayusin mo na yung pag-aaral mo. Parang dapat makuha mo na yung ganitong mag-achieve ka ng ganito. Kailangan parang nag-e-expect na. Tingin nila, nag-e-expect sila na parang achiever ka gano'n. Tapos eto naman, doon naman ang maganda na meron akong tropa na parang tumutulong sa sa pag kasi nga 'di ba, parang stress ka na kasi masyadong mataas yung expectations sa'yo ng mo. Pero andyan yung mga tropa mo parang tumutulong sa'yo. Hindi, okay lang yan. Alam namin na ginagawa mo yung best mo. Diba? Parang pinapalakas yung loob mo. Nagpapalakas. Alam namin ginagawa mo yung best mo. Kung alam namin na kaya mo yan. Kaya mo yung gawin yan. Pero alam nila na kung di ba? Alam naman nila talaga kasi kilala ka nila na ginagawa mo yung best mo. Parang kahit magkamali ka, alam nila na parang hindi yun magiging hadlang para maging failure ka sa buhay, 'di ba? Ganun ikaw ba? Nararamdaman ko talaga yung peer pressure na yan kasi kung di mo itatanong, top 8 ako nung top 8, grabe, nung senior high ako, nung graduate ako. Kaya ngayong college ako, mas lalo akong napipressure kasi kailangan kong i-maintain yung academics ko. Kaya, buti na lang, yung mga tropa ko ngayon is may academic rin. Tama. Parang, maganda rin yun. Mature din sila when it comes to academics. Parang, tama, parang ACAD muna bago bago mag-chill. Bago maglaro. Bago tayo tapusin muna yung mga ginagawa natin. ACAD muna, parang tapusin muna natin yung mga gagawin natin bago tayo gumala dito. Papasok din yan yung time management na diniscuss nila Kuya CJ. Kasi pag syempre, pag dandong ka sa tropahan na, tara, gala muna tayo, mamaya na yung tapos magugulat ka na lang, due date na pala. Ganyan. Procrastination na naman. Procrastination, mahirap yun. Pag ngayon sa college, mahirap yun. Kaya naka-help din yung day 1 podcast natin na time management. Time management. Ayun. Syempre, naranasan mo na ba, ano mo yung tinatawag na digital burnout? Na parang diba, kasi di ba ngayon, meron tayong mga hindi naman instant, meron tayong mga time talaga na online class. Meron pa rin naman tayong online class pa rin ngayon. Online class, tapos mga basta doon nilalapag lahat ng gawain para sa monitor tayo haharap para gumawa ng activities. Sa monitor ka harap. Ganyan. Ganon. Naranasan mo na bang ma-digital burnout? Tapos yung mga nakatulong ba yung mga tropa mo sa pag-conquer or pag-face ng ganon? Syempre naman kaya nga yung mga tropa ko ngayon, thankful ako sa kanila yan. Shoutout sa mga tropa ko dyan, no? Yan. Kasi shoutout sa inyo. Kung when it comes to digital burnout, parang hobby ko na yan kasi hobby. Kasi palagi akong nabe-burn out sa mga ginagawa ko yan. Kasi laging nasa harap ng monitor, parang suwa na ako sa monitor na to, tas minsan sila yung nag-aaya na tapos ang mahirap pa nun, 'di ba, partner? Ang mahirap nun, kunyari nasa bahay ka online class. Tapos ang akala ng mga parents mo, 'di ba? Parang wala kang ginagawa. Parang wala kang puro kalaro ganyan. Uy, wala ka namang ginagawa, nakaupo ka lang diyan sa laptop mo. Doon na-urge yung pagkakaroon ng burnout kasi parang pagod na pagod ka na sa parang syempre
kahit nakaupo ka lang, parang ang dami papasok sa utak mo na sa lessons. Oo, tama. Yan. Doon ka na digital burnout eh. Tapos nakatulong yung mga tropa ko sa kasi inaaya nila akong gumala, ganyan. Chill time, tapos unwind ng sabi natin bawal gumala. Unahin ang ACADS. Pero syempre, gagala muna tayo after mag-ACADS, yan. Parang inaano parang ang kailangan lang, ang ginagawa kasi namin nun, parang alam namin na parang ang dami namang gawain, parang pagod na nakakaano to, parang tara muna tayo, parang syempre kailangan nun ng parang relax mo, parang parang kailangan mo, unwind, kagaya na sinabi mo kanina. Unwind. Kailangan lang yun ng parang kailangan mo muna lumabas para ma-clear out yung mga isip mo, diba? Kasi masyado nang puno yung yung dahil utak mo, sa diba? Hindi na nagko-function ng maayos, kaya andyan yung mga tropa mo para damayan ka sa pagiging burnout mo. Tama. Ayan. Yan. Kaya mga dyan, diba? May dagdag ka ba, partner? Parang may suggestion ako para maiwasan or mabawasan yung digital burnout na yan. So, sige. Nasa org tayo. Ayan. Ang suggestion ko is pagsali ng mga org. Marami tayo sa QCU niyan na marami tayong orgs na parang pwedeng salihan. Parang hindi tayo masyado sa mga IT students. Sa masyadong maraming lesson, maraming pag-aaral, hindi lang basta-basta interaction aral ng college. with other laging tatandaan, students. hindi lang basta-basta aral college. Nandito yung syempre kailangan din natin ng excitement, enjoyment, ganun. Kailangan natin ng saya sa buhay pa rin. Hindi lang puro aral. Hindi lang porket nasa college ka na, kailangan aralin mo kasi college ka na. Hindi naman laging ganun. Kailangan pa rin natin ng saya sa buhay, di ba? Kailangan natin ng mag-feel ng ang tawag dito, parang joy. Diba? Yan, tama. Ganon sa natin, sa buhay natin. Kaya, yun, yung suggestion mo ulit? Pagsali ng org, yan. Parang halimbawa sa IT students, yan. Sa LICIT. Yan. Yung mga makaka-interact nyo, mga program. Yan. Tuturuan kayong mag-program. Makaka-help din siya sa ACADS. Kunyari, nasa org kayo, tapos merong kasi ang org meron naman yung second year, fourth year, third year. Iba't ibang year. Tapos pwede silang maka-help sa'yo sa ACADS. Ang knowledge. Mag-share ng knowledge sa'yo since ikaw yung lower level, pero pwede silang maka-help. Lalo na sa ating mga freshmen. Yun, lalo na sa ating mga freshmen na kailangan natin ng tulong ng mga seniors. So ikaw ba, partner? Anong mga suggestions mo? Para sa akin, suggestion para mag-build ng maraming tropa. Mag-build ng maraming tropa. Para sa akin, parang learn to socialize. Learn to socialize. Hindi ko makuha yung word Learn to socialize lang palagi. Parang wag mo itago yung sarili mo sa box na kung nasan ka. Wag mo parang tawag dito, i-close yung sarili mo. Go outside your comfort zone. Go outside or expand your comfort zone, 'di ba? Para mas maganda pakinggan. Kasi pag nag-go out ka, nandun pa rin yung ibig sabihin hindi mo comfort zone yung mo. Expand mo na lang yung comfort zone mo, 'di ba? Para mas ka pa ng marami tropa, makapag-socialize ka pa. Parang ka na parang yun nga, comfort zone ka na, comfort ka na sa ginagawa mo. Parang ka na, chill, para tawag doon? Basta yun. Chill ka na sa mga ginagawa mo kasi alam mo na yung mga gagawin mo. Parang okay na sa yun Parang sanay ka na. Sanay ka na parang makipag-socialize sa iba, ganyan. Parang madali lang naman makipag-socialize. Parang madali lang maghanap ng tropa. Kailangan talaga yan sa college life. Tapos meron pa akong isa-suggest na na activity na pwedeng gawin or mga dapat gawin para makabuild ng tropa rin sa college. Kasi ano yan? Ayun yung isa sa mga sa mga dapat nating gawin siguro is pagsali sa mga pag-participate sa mga iba't ibang school activities kasi doon mo papapalawak, makakilala ka ng maraming tao, ganyan. Mga event ng natin, school natin, yung kailangan pwede ka naman kasi masaya din naman yun masaya yun, marami lalo na pag same interest kayo ng kasi mga ang mga QCians naman mga QCians talagang
madaling maging tropa yung mga Christians kahit sino sa daan, maging ano mo lang, peace bomb mo lang, uy tol, peace bomb tayo. Mga nakakasalubong mong kabatchmate mo, no? Makakasalubong kahit hindi mo nga kilala, kahit hindi mo kilala, uy tol. Kunyari nakita mo lang siya sa isang event, tapos nakita mo siya na dumaan. Uy tol, ikaw yun, di ba? Tol, gugulat ka na lang, may kakalabit sa'yo, no? Tapos peace bomb kayo, ganyan. Yun. Minsan nag-aayakapan pa no? Learn to participate, di ba? Sa mga... Tapos, share ko lang partner, no? Nung high school kasi ako, since grade 7 to 10, ayan, nag-participate ako sa isang varsity team. Varsity player pala. Badminton player ako, partner. Ayan. Grabe. So, simula grade 7 to 10, ang dami kong nakilalang mga, badminton player sa iba't ibang schools na ngayon, hanggang ngayon, tropa pa rin. Naglalaro kami. Nakakatulong pa. Naglalaro kami kapag gusto ko rin mag-unwind, ganyan. Pag free time ko sa ACADS, ganyan. Nag-aayaan kami mag-badminton. Tapos, ayun, solid pa rin yung tropahan namin ngayon na nabuo. Kaya ayun, I suggest talaga na sumali sa mga participation sa school activities. Tama. Tanungin naman natin. Tanungin muna natin yung mga viewers natin. Ano ba yung mga experiences o kaya mga itag nyo na or i-mention nyo na sa comment section. Magpadagulan kayo sa comment section. Yung mga tropa nyo, di ba? Ano ba yung mga, kunyari, paano ba kayo nung first meet nyo? Paano kayo nagkakilala? Gano'n. Tapos ano yung mga experiences nyo? Parang i-reflect nyo yung sarili nyo, di ba? Parang i-reflect nyo kung ano ba kayo dati ngayon. Tapos ano yung mga nagawa nyo na parang nakatulong sa inyo. Yan. Tama. Pakasama yung mga tropa nyo. Ano yung mga parang, ano nga ba yung nagawa namin na magkasama na nakatulong sa amin, di ba? Ganon. Yun, di ba? Ganon. So, ang haba na ng kwentuhan natin, partner, no? Ang haba ng kwentuhan. Kaya syempre, bago tayo mas marami pang sinasabi, di ba? Kailangan mag-take muna tayo ng break, di ba? Magbe-break muna tayo saglit. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis dahil mas magaganda pa ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik dito sa Chika QC Podcast, kung saan may sense and chismis na hindi mo mamimiss. Hinatulang hindi kayo maaaring mamuhay sa daigdig, pero kapatid, hindi ka isang ipitik. Marami pa tayong mapapakinggang awitin mula sa December Avenue.
mo bang malaman? Bida sa Chika QC yan. Mga chikang mainit-init kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan! So ayan, nagbabalik na naman po tayo muli ngayon sa ating Chika QC Podcast kung saan may sense and chismis na hindi mo mamimiss. So kanina partner no, ang haba na pala ng kwentuhan natin no. So ano yung mga ang dami nating pwedeng i-share na ano? Ang dami nating na-share na tungkol sa experiences din natin. Simula nung ayan, so simula nung ano yun nung sa standard, mag-set tayo ng standard sa ano natin, mga tropahan, tapos dapat mag-set din tayo ng limit. Alam mo yan, ibig sabihin na limit. Set tayo ng limit sa ano natin kasi 'di ba? Pag sumusobra na, kunyari, mga tropahan natin. Syempre pag sumusobra na, pag sobra talaga. Pag sobra talaga, ano na, masama talaga. Yan. Tapos ito naman, para sa iyo partner, ito tatanungin ko, para sa iyo partner. Ano ba yung mga naging benefits sa'yo, para sa'yo, ng mga tropa mo at mga naging negative impact ng mga na naging karanasan mo sa pagkakaroon ng tropa ngayon sa college? Ngayon, simula ng first sem ang dami kong nakilala from iba't ibang department, courses, ganyan. Tapos sa mga klase ko rin, ang dami kong nakilala, ganyan. Ayun yung isa sa pinaka magandang benefits na marami kang kaibigan ngayon na from different department yan. Department yan. Sa accountancy, entrep, IE, kayo, dito sa ka-org, ganyan. Ka-org. Ikaw partner, marami ka bang benefits, marami mong benefits na nangyari sa'yo nung nagkaroon ka ng mga tropa sa college? Maraming, kasi diba, marami akong naging simula pa lang ng college, marami na agad tayo naging tropa. Kasi, simula high school pa lang, no? Oo, simula high school hanggang sa ngayon. Kasi ngayon, diba, siyempre back to zero tayo sa college kasi parang wala yung mga kakilala mo nasa iba't ibang, minsan iba't ibang university. Nagkahiwa-hiwalay. Kung sakali nandito sila sa QCU, nasa ibang program naman, nasa ibang course, o kaya parehas ng course tapos nasa ibang section, yun. Nakasalubong mo na lang. At parang mag-isa ka, parang back to zero ka ngayon sa paggawa ng tropahan mo ngayon dito sa college. Kaya ako marami akong naging, kasi hindi naman ako kaya kagaya ka na sinasabi ko, hindi ako kailangan mo lang i-expand yung yung comfort zone mo hindi naman ako yung parang ganito lang ako, kaya ko na to sarili ko. Kasi kailangan ko rin ng alam ko sa sarili ko na kailangan ko na makakatulong sa akin. Parang kailangan ko ng mga tropang tutulong sa akin. Siyempre kailangan ko rin ng ganun pag masaya. Sasaya, di ba? Nabanggit din kanina, no? Oo, yun, nabanggit din kanina. Kailangan masaya, dapat masaya sila kasama at maganda pakisamahan, marunong makisama, 'di ba? 'Yun yung mga pros ng pagkakaroon ng tropa, mga pros ng pagkakaroon benefit, 'di ba? Kayong nakakatulong sila sa ACADS, nakaka-help sila sa kahit sa mga problem mo sa buhay, nakakatulong sila. Nakikinig sila. Oo, nakikinig sila. Tapos onting chat mo lang, uy, may problema ko, tara, ganyan. Parang, magsimula, bakit, nangyari? Kumusta ka naman? Kwento mo. Tapos, aayain ka pa, tara, dito tayo sa labas. Libre ko. Ganyan, pampalubag loob. Oo, minsan, ginagawa ko nga yun minsan, pag kunyari, gutom lang ako, para maalabas, di ba? Ganun lang, di ba? Para, technique lang pag gusto mong kumain. Parang may makasama ka, no? Oo, ganyan. Ganun lang, parang, yun lang, yung mga pros and at kaya benefit ng mga tropa mo sa college. Yung mga sa comment section, sa tingin nyo, ano ba yung mga benefits na mga naranasan nyo ngayon? Baka meron kayong mga unique na mga parang nakatulong siya sa inyo. Financially, pwede yun. Financially, nakatulong sa inyo yung tropa nyo. Nangutang no? Nangutang. Pero dapat binayaran naman. Dapat bayaran. Kaya goods lang pa rin. Kaya nakatulong pa rin siya sa'yo financially. Tapos, kunyari, meron kayong mga instances na ano ba yung mga nakapag-benefit sa'yo sa family nyo? Siya yung parang
sobrang unique naman. Sila yung nag-ayos na video. Di ba parang gano'n? Sobrang unique naman din. Parang ano? Parang nakatulong sila sa pag kunyari, parang nagkakaroon kayo ng hidwaan. Advices. Advisor. Yan. Yun. Maganda talaga sa tropahan. Kasi lalo na ngayon sa college kasi halos mga matured na yung mga utak na mga nasa adolescent. Adolescent stage. Adolescent stage na tayo ng Kaya may mga insights din niya na iba-iba na magaganda. Kaya maghanap ka talaga ng tropa mong matalino talaga, smart, gano'n. Pa sa pagdating sa mga ganyan na mga advice kasi makakatulong talaga sa iyo. Sa naman partner sa negative impact ng pagkakaroon ng tropa sa college. Ikaw, ano para sa tingin mo? Magiging negative lang yan is kapag sumobra nga, ayan, kanina nabanggit na kapag sobra na, parang masama na ganyan. Kasi minsan magkakaayayaan na ganito, gala tayo, punta tayo Intramuros, gagabihin na tayo, gagabihin na. Gagabihin. Sige, okay lang yan. Papagalitan ka rin naman. Minsan lang, ganyan yung mga word na to. Sige, sa mga viewer, pag hindi nyo to narinig sa mga tropa nyo, parang kakaiba. Di ba? Narinig nyo na to. Papagalitan ka rin naman ng magulang mo, ituloy-tuloy mo na, di ba? Isang pagalit lang yan, parang tara dito ka na, mamaya ka na umuwi, di ba? Narinig niyan. Narinig nila yan for sure. Kasi lahat ng tropa sinasabi yan. Oo, ganun. Di ba? Ganun yung mga mahihirap na parang mali yun. Pero parang masaya yun, pero mali pa rin yun. Mali yung parang tinotolerate mo sa mga bagay hindi nagpapaalam sa magulang, ganun. Kahit college ka na, syempre kailangan mo pa rin magpaalam pa rin kasi nag-aalala sila. Oo, tama. Hindi porket sa college ka na at 18 above ka na. Parang kaya mo na sarili mo. Oo, di ba? Syempre nag-aalala pa rin mga magulang mo. Pili tayo ng matitinong tropa. Tsaka para diyan. Dapat kilala na ng magulang mo. Yun, lalo na yung mga sa tropahan. May tiwala na ganyan. Tama. May tiwala sa tropa. Pagpapaalam ka, ganyan. Kailangan yun. Isa yun sa pointers natin. Trustworthy. Kailangan kailangan yung magulang mo may tiwala doon sa doon sa magiging tropa mo, 'di ba? Para kahit saang kahit dito na ako matutulog muna sa kanila. Okay na. Naranasan mo na ba yung partner na? Syempre naman. Mag-overnight ka sa mga tropa mo. Sa mga tropa. Nag-overnight na ako ng mga ilang araw. Ilang araw? Pinayagan ka na magulang mo. Syempre kilala parang kilala, may tiwala. Tsaka may tiwala sila sa tropa. May tiwala din sa akin may tiwala. So, share ko lang din partner, speaking of overnight, parang yung kwarto ko rin naging tambayan naging tambayan. Palagi rin doon nag-aaya mag-overnight kasi medyo maluwag nga yung kwarto ko kaya doon nag-overnight ganyan. Masaya talaga pag may tropang ganun may na overnight na lugar Kasi parang rin yun, parang hideout ba? Hindi naman hideout na may gagawin naman Kala mo criminal naman hindi. Parang doon maggagawa ng project ganyan. Tama. Yung parang pag may research ganyan, pag mga research pag mga rush na yung lalo na ngayong college na na marami tayong nirarush na bagay na mga project. Yan. Kaya kailangan natin ng mga ganun tropa sa mga shoutout sa mga dyan, mga nagpapa-overnight tropa. Yung mga nagpapa-overnight na mga ang lalakas nyo. Pumapayag pa kayo sa ganun. Joke lang. Tapos kahit binabardagol na yung mga gamit nyo sa bahay. Pero syempre, bilang kaibigan, dapat alam mo yung mga limitations mo. Tama. Kapag nasa ibang bahay ka, lalo na pag overnight. Kasi, malaki rin yung niyan sa kuryente. Lalo na ngayon. Sarap talaga pag may ka sa pangatropahan ngayon sa college talaga solid talaga yung mga mo doon kasi doon ka na magkakaroon ng maraming overnight na yan. Sure na yan. Marami talaga overnight yan sa kaya dapat yung mga tropa mo mapagkakatiwalaan. Tama. Ayun. Isa pa sa feel ko kasi ganito kasi yung pananaw ko doon sa negative side ng ng pagkakaroon ng tropa sa college. Ang pros noon, 'di ba? Ang pros ng pagkakaroon makakatulong sila sa ACADS, 'di ba? Isa 'yon kanina, sinabi makakatulong sila sa ACADS, sa buhay natin, 'yon. Feel ko magiging negative lang siya, magiging negative impact lang ang tropa pag mali ka ng pinili. Pag mali ka ng piniling tropa or wala kang sinunod na standard kagaya na sinabi natin kanina, magiging negative lang ang tropa dahil sa maling pagpili o maling choice mo sa tropa or parang yun ang kagaya na yun din sa sarili mo kung alam mong mali na yung sinasabi or pinapagawa ng tropa mo. Ayan. Doon lang magiging negative impact. Tsaka dapat marunong din tayo mag-cut off. Mag-cut off ng mga mga taong
hindi na makakatulong sa buhay alam mo, hindi na makakatulong, nakakaano pa sa'yo nakaka-stress, nakakahatak pa sa'yo pababa. Yun yung mahirap eh. Kasi kahit ang rason na lang sa'yo, tropa naman kita, ipakopyahin mo na ako sa ganito. Tropa naman kita, simula nung high school, magkakilala tayo, ganyan. Tropa, kopyahin mo na ako, sige na, parang ano naman tong tropa. Damot naman nito. Ganun yung mga style ng mga yung pag mga ganun, pag alam mo nang ginagamit ka na lang, cut off na, di ba? Cut off. Tsaka dapat ina-address mo rin yung mga kung halimbawa sa inyong magtotropa, may hindi ka nagustuhan sa ginawa. Oo, tama. Pag open forum ba? Open forum. Yan. Open forum. Para sakaling mabago. Kahit medyo cringy pakinggan kasi medyo pambata yung di ba? Open forum, parang pang high school naman pakinggan yan. Parang pero maghalaga kasi yun. Mahalaga yun sa mga parang nalalabas nyo yung mga negative. Hinanakit ba? Oo, parang gano'n. Parang nababago or parang na-address, kunyari hindi niya na pala alam na parang galit ka sa kanya or yun, kagaya ng gano'n, nasasabi para mabago or magkaroon ng parang magkaintindihan, understanding, gano'n. Yun, makaka-help talaga yung sinabi mo. Maganda yun, yung open kasi naranasan ko na yun dati. Ayan, kasi may hindi nagustuhan sa akin na na ugali, ginawa ko ganyan. Ugali ginawa mo na, tapos ano nangyari? Ayun, in-address ko. In-address ko na ganyan. Tas ayun, simula nun, nakakapag-address na din ako ng mga problema ko sa iba kong tropa, ganyan. Yan, grabe no, ang dami natin na pag-usapan ngayon. Ang dami, pero marami pa dapat tayong sasabihin eh. Pero magaganda naman na yung sinabi natin. Pero eto pa, may dadagdag lang ako. Pero ang maganda talaga is since pag naghahanap ka ng kaibigan mo, you need to parang ba? 'Di ba? Kagaya ng sinabi natin, summarize na natin yung mga napagkwentuhan na natin. Summarize na natin yun. Yung step tayo ng standards, yung mga kailangan natin, mga needs natin, 'di ba? Ano yung mga tawag dito, ka-vibes na tapos yung alam mong hindi makakatulong sa'yo, cut off na. Tapos yun, dapat trustworthy yung mga trustworthy, tropa. Yan. Ganyan. Tapos alam nila at alam mo rin kung paano mag-address ng mga dapat di pagkakaintindihan. Ito pa maganda pang part sa tropa. Pag dapat alam mo din as a tropa, tapos alam din dapat ng tropa mo na parang kunyari sumusobra kasi uso yan sa tropa, may asaran. Asaran, 'di ba? Uso yan ngayon sa mga tropa na offensive. Pero dapat talaga kailangan mong minimize lang, parang wag lagi kasi kasi hindi mo masabi kahit tropa kayo syempre nakaka-offend minsan nakaka-offend na yung mga sinasabi ganun. Kaya 'yon. Kaya learn to parang know your limits. Know your limits, 'di ba? Bilang tropa at sa mga tropa mo. Tama. Yan. Sobrang ganda ng natin, topic natin ngayon, 'di ba? Tropahan sa college, lalo na ngayon. Sana yung mga viewers natin ngayon, no, nakaka-relate yan. Sobrang nakaka-relate yung mga yan. Sana yung mga nasabi natin doon pa lang sa may overnight, nakaka-relate na yan. Doon pa lang sa yan. So, comment down below yung mga experiences nyo pa na hindi namin nabanggit, ganyan. So, babasahin natin yan. Mga sa susunod. Parang i-address nyo rin. Para, kunyari, may gusto kayong paringgan. Nyo na. I-address nyo na, personally, ganyan. Para mapag-usapan nyo. Tama. And if maayos kailangan nyo lang ng good communication sa tropa. Kailangan good communication. So, ayun, partner, no? Siguro, tapos na tayo na ang ganda na ng usapan eh. Ito na. Goods na to. Dito na tayo, no? Yan. Salamat sa mga nanonood sa atin. Salamat sa mga nag-stay ngayon sa ating live. Sa mga tropa natin salamat dyan. din sa ating president ng QCU. Salamat kay Dr. Teresita V. Atienza. Palakpakan naman natin ang ating president, 'di ba? Salamat sa sipag. Sa masipag dahil sa kanya walang ganito, 'di ba? Walang ganito. Wala tayong podcast na maririnig na napagad ng podcast simula day 1 hanggang bukas. Meron pa tayo bukas. Kaya abangan nyo kung anong topic natin bukas. Solid. Hindi na natin i-spoil masyado 'yun. Pero abangan nyo. Maganda yung syempre topic bukas. Bukas is the last day of our bukas, last day na ng new week natin. Alam mo ba, partner, sa last day magkakaroon tayo ng
Marahuyo Festival of Colors. Ayan. 2023. So abangan natin yan, guys. Inaabangan na yan. Siyempre, ang haba na nga ng pila. Sana na-claim nyo na yung mga stub nyo. Yung mga stub nyo. Kasi eto na yun. Oo, tama. After 2 years. Isa ka ba sa 2K participants? Siyempre kasama ako. Siyempre kasama yan. Kasama rin tayo dyan sa 2K participants. After 2 years of pandemic, nakabalik na tayo at unti-unting bumabalik sa new hindi na new normal. Normal na talaga na setup. Kaya ayan. Abangan nyo. See you sa Marahuyo natin bukas. Yan. Solid ang mangyayari yan. Festival of Colors. Talaga, napaka-solid. Marahuyo Festival of Colors. Yan. Maraming salamat din sa ating Creative Student Society na sa pagiging active sa mga events, sa buong events ng Quezon City University, diba? Especially ngayong U-Week. Ang dami nilang U-Week. Grabe, ang dami nating events nun, diba? Ang dami pakulo. Ang dami, grabe. So please do like and share our social media pages, QCU Creative Student Society. Yan. At DCQC official. DCQC sa IG, sa Facebook, sa Twitter, lalo na sa YouTube. Yan, subscribe kayo sa ating YouTube channel. Yan. Ngayon, magpapaalam na ata. Papaalam na tayo. Paalam na tayo. Salamat. Ako si Daniel Francis B. Atienza. At ako naman si Dwayne Edwards Silancy Hortaleza. Kami ang inyong host. At Ayan, hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Salamat. At paalam sa inyo, mga QCians. Uy, alam mo ba yung Anong Yung ano nga? Gusto mo bang malaman? Bida sa Chika QCian. Mga chikang mainit-init kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan! Nagdadamihan lahat, iba't iba man ang ating kurso. Nagbabahagi ng gabay, aral at kasanayan, para ang pangarap ay mapagtagumpayan. Tayo'y makisa sa DCQC Radio. Ating kaalaman, ibahagi sa mga tao. Kalimutan mo na mga problemang pinagdaanan. Tayo'y isang pamilya, dapat magtulungan. Through ups and downs, we have no fear. Talino at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QCian, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Di lang lagi dapat agad ang batayan. We cultivate our values to guide everyone. Samahan pa ng solid na pagsasamahan. And here we stand as a QCian. Dito sa DCQC ay ibang klase. Hindi lang academics ang binabase. Dito panatag ka at komportable. Talagang dekalidad, sumama ka na pre. Anumang larangang kinagbibilangan, for sure na meron kang matututunan. Saang lupalop man ng Quezon City, halina't makinig sa DCQC. This is DCQC Radio. Tune in for more entertainment. QCians, let's go! Through ups and downs, we have no fear. Talino at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QCian, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Tatak QCian, ibabahagi sa inyo